narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Ulat mo ay aking makilala at kung ano ako'y Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay dinayo ni Kalingap Edu si Ate Viancy kahit na sobrang layo ng bahay nito sa kanya para lamang i-take out sa isang date. At pinaalam niya si Ate Viancy at nakakatuwa dahil pumayag din naman ang mama ni Ate Viancy na sumama siya kay Kalingap Edu. Bakit nga ba siya niyaya ni Kalingap Edu na makipag-date noong araw na yon? Simple lamang dahil gusto daw ni Kalingap Edu na makapag-unwind muna si Viancy dahil nga na-stress siya sa dumaang mga bagyo at mga schoolworks nito sa kanilang paaralan. Kaya magde-date muna sila para makalimutan ng mga ito. ang nais ko lang. Madami ka pang dapat gawin. Ay, wala yun. Yun pag ano na yan. Okay lang yun kahit pa mag-ganon ako. May oras ako para sa'yo. Saka kung hindi naman talaga kaya, pwede ko namang itigil yung ginagawa ko eh. Alam mo yun. Isa pa. Nangako naman ako sa'yo, di ba? Tanda mo pa? Nahihintayin kita. Tawa ka ng tao din. Kanina ka pa pinagkintawanan mo ako. Seryoso ako ah. Seryoso din naman ako ah. Seryoso ba yan? Sige. Okay. Kung kasama kasi kita, hindi ko napipigilan ngumiti. Ayun mo. Mukha ako nakakatawa, ganun. Pambihira. So mga sinasabi mo kasi hindi ko alam kung bola o totoo. Grabe naman ito. Wala na akong oras pang bubuwala. Alam mo. Ito nga, tumingin ka nga dito. Alam mo. Matanda na ako eh. Wala na akong oras dyan pang bubuwala. Limited na nga oras ko. Nasayangin ko pang oras ko. Gusto ko. Seryoso na. Totohanan na. O bakit ikaw? Dito natin mararamdaman kung gaano kasincere ang nararamdaman ni Kalingap Edu kay Ate Viancy dahil kahit na may trabaho ito at marami siyang mga beneficiaries na tinutulungan at binibisita ay syempre hindi niya nakakalimutan na bigyan ng oras si Ate Viancy at dahil dito ay kinilig ang dalaga. Edi, hihintayin kita. Okay. Sa'yo naman yun. Sige. Sabi mo eh. Pero sana naman bigyan mo ako kahit konting sign para mas tumibay naman yung loob ko. Kasi minsan nakakapanghina eh. Minsan hindi ko naiiwasan eh. Pigit ka. Pipikit? Pigit ka. Ba't ako pipikit? Pumikit ka na lang. Di ba sabi mo gusto mo ng sign? Pumikit ka. Basta, dahan-dahan lang. Baka biglang may gawin ka kung ano eh. Sige, ito na. Anong gagawin mo? Look
Inumo na kasi yung velvet, wala ko pagkain eh. Oo, pagkain mo. Hihira ka naman. Pasensya na kasi oh. May sasabihin sa akin si Biancy yata eh. Tumarang ka naman sa daan, walang hiya ka. Ano ba yun? Ako sa'yo, tumatalsik yung laway mo. Sabi na nga din. Ayun na po yung sign. Yun na yung sign. Anong sign ba yan? Ano bang ginawa mo? Ayun na yung sign. Ay. Ang dami mo palang nanan. Siyempre, mahirap makuha ang isang bagay kapag hindi ito pinaghihirapan. Kaya sabi ni Kalingap Edu ay hihintayin niya talaga si Ate Fiancy kahit na anong mangyari. At dahil dito ay na-assure din si Fiancy na meron talaga siyang aasahan kay Kalingap Edu. Kita mahal. Wala yung ganun talaga. So, dalawang isip na ako eh. Ay guys lang. Dalawang isip ako mag-love team. Masyado na ako nasaktan eh. Ilang ulit na eh. Baka umusa ka pa eh. Okay. Euro lang. Alam ko naman eh. Na Kabita ako lumuman mo. Pang ano lang yun. Para maging tawag dito. Sobrang swerte ko sa... Kaya ako na ano sa'yo. Nabibiyaan ng mga kung ano-ano. Swerte po ako sa'yo. Talaga. Basta. Pag dumating yung punto na sawa ka na sa akin, tapos tumingin ka nga dito. Tumingin ka na sa akin. Kasi seryoso itong sasabihin ko eh. Yun nga, kapag dumating yung araw na sawa ka na sa akin, yan, tapos hinahanap kang iba, ayaw mo na magpa-love team. Okay lang, matatanggap ko yun. Okay. Basta hanggat andyan ka pa, nagawin ko yung ano ko. Lahat ng effort, lahat ng kaya ko. Seryoso mo naman. Siyempre, ayaw ko naman yung ano. Nakakabigla ang mga sasabihin ni Kalingap Edu dahil ngayon lamang siya parang naging sobrang seryoso sa isang bagay kapag nag-uusap. At ano kaya ang kanyang mga iba pang sasabihin? Dito kasi ay malalaman niya si Fiancy kung ano talaga kanyang tunay na nararamdaman. At ito na nga ang revelasyon na sasabihin ni Kalingap Edu. Abot kamay na kita. Para maging tawag dito. Sobrang swerte ko sa'yo. Kaya ako na ano sa'yo. Nabibiyaan ng mga kung ano-ano. Swerte po ako sa'yo. Talaga. Basta. Pag dumating yung punto na sawa ka na sa akin, tapos tumingin ka nga dito. Tumingin ka na sa akin. Kasi seryoso itong sasabihin ko eh. Yun nga, kapag dumating yung araw na sawa ka na sa akin, yan, tapos hinahanap kang iba, ayaw mo na magpa-love team. Okay lang, matatanggap ko yun. Okay. Basta hanggat andyan ka pa, nagawin ko yung ano ko. Lahat ng effort, lahat ng kaya ko. Seryoso mo naman. Siyempre, ayaw ko naman yung
ano, maging, ano, parang mag-isip lang kung ano, tapos sayang oras, tapos, tsaka, mas okay yung, ano, yung sabihin niyo kung di ba? Kahit makasakit, okay lang, at least, isahan lang, at least, tapos na agad, di ba? Kaya, pag nakahanap ka ng ibang kalabting dyan sa Kalingap mo, yung si Arjun, huwag naman sana. Sabi ka lang kung gusto mong kapalitan. Kung naaawa ka Dito natin makikita kung gaano talaga kaseryoso si Kalingap Edu, dahil kahit na meron na ngang ibang magustuhan man si Ate Viancy sa future, ay talagang okay lang sa kanya basta masaya si Ate Viancy. Ngunit hindi naman natin alam kung mangyayari talaga yon, dahil napakalakas ng kanilang chemistry at mukhang gusto din naman siya ni Ate Viancy. Napakasweet talaga nila at napakabait ng tambalang ito, kaya maraming sumusuporta. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot